Ayan, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Bono Magos PH, kung saan dinadala natin ang mga bituin, baraha, at enerhiya ng pag-ibig sa isang mas malalim na antas. Kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente, Pisces. May mensaheng ipinapaabot sa iyo ang universe tungkol sa taong nasa puso mo. So, ngayong reading na ito, gagamitin natin ang 10 card love spread na nakatuon sa feelings, third-party energy if meron, at potential partner connection. So, ito titignan natin yung current energy ng connection ninyo. Ano ang nga ba talaga ang lagay ninyo ngayon? Anong mabubunyag na feelings ng person mo sa surface level at true feelings niya, no, para sa iyo. Ano ang pinapakita niya at ano ang mga tinatago niya sa puso niya. Okay, dito naman tutuklasin natin yung intention at next actions ng person mo. Kung may plano ba siyang bumalik, umamin, at tuluyan bang siguro baka tuluyan ng lumayo. Ayan. And then, titignan natin kung paano kanya nakikita bilang partner. At para sa may third party energy, kung meron, kung may ibang taong nakikialam o nag-i-impluwensya sa relationship mo o sa person mo, no? And then kung ano yung mga hadlang o blockages sa pagitan ninyo. And then kukuha din tayo ng spiritual message o gabay mula sa tarot at spirit guides. At syempre, ang potential outcome, kung saan natin makikita kung saan patutungo ang iyong connection sa hinaharap. Ayan, so Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Huwag kalimutang mag-like. I-like ang video na to kung naka-resonate ka. Mag-comment sa baba kung naka-resonate kayo. At mag-subscribe dito sa Bono Magos PH YouTube channel para sa iba pang lalo mas updated kayo o lagi kayong updated sa mga love readings, tarot guidance at divine messages. Alright, now bago ko mag-umpisa, Pisces, paalala lang po sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Alright, let's start. Pisces, you have the Ace of Pentacles. Next, you have the Six of Wands. You have the Two of Wands. Nine of Pentacles. Nine of Swords. Oh my God. Okay. Next, you have the Hermit. The Page of Swords. Seven of Pentacles. King of Wands. The outcome is Seven of Cups. Okay, Pisces. Umpisa na natin. Alright, Pisces, umpisa natin sa current energy ng iyong connection. You have the Ace of Pentacles. So, Pisces, ang kasalukuyang energy ng iyong connection ay puno ng potensyal at bagong simula. Ang Ace of Pentacles ay tanda ng pagkakataong ibinibigay muli ng tadhana. Maring ito ay second chance sa relasyon o bagong direksyon ng pag-ibig. Kung nagkakaroon ng hiwalayan, tahimik na panahon o pagkasira ng tiwala noon, ngayon ay may pinto na muling bumubukas. May isang taong nagiging mas grounded ngayon, handang patunayan sa gawa, hindi lang sa salita. So maaaring ikaw ito na unti-unting natutong magtiwala muli o siya
na gusto nang bumawi at ipakita na kaya niyang maging mas responsable at tapat. Ang Ace of Pentacles ay hindi bastang romantikong card. Ito ay card ng stability. Kaya kung dati puro salita at emosyon ang umiiral, ngayon mas nakikita na ang pangangailangan ng konkretong hakbang, communication, effort, at commitment. Now Pisces, tandaan mo, ito ang simula ng new foundation. Kung pipiliin mong buksan muli ang puso mo, siguraduhin mong ang pundasyon ay gawa sa katotohanan, hindi sa ilusyon. Okay, punta tayo sa feelings ng person mo on the surface level. On the surface level, ang lumabas ay 6 of Wands. So, sa panlabas na anyo, mukhang confident siya at parang moving on na. Pero wag kang malinlang, Pisces. Ang 6 of Wands ay card ng tagumpay at recognition. Ibig sabihin, gusto ka pa rin niyang mapansin at ma-appreciate. Kapag nagpo-post ka online, kapag tahimik ka, kapag hindi ka nagpaparamdam, doon siya lalong naapektuhan. So, ito ang taong gustong manalo sa love story ninyo. Sa ibabaw, ipinapakita niyang kaya niyang maging masaya kahit wala ka. Pero deep down, gusto pa rin niyang ikaw ang bumati, ikaw ang magparamdam, ikaw ang unang gumawa ng hakbang. So, may halong ego ang energy niya. Gusto niyang ipakita sa iyo na siya ang nagtagumpay, pero sa katotohanan, gusto lang niyang makita kung mismo pa rin siya. Now, ang 6 of Wands ay simbolo ng hope after struggle. Kaya posibleng pagkatapos ng mga away o misunderstanding, nagsisimula na siyang makakita ng liwanag na baka pwede pang ayusin, baka hindi pa huli ang lahat. Now, punta tayo sa true feelings ng person mo deep inside. You have the 2 of Wands. Okay, so ito ang card ng pagpaplano, pagninilay at pagpili ng direksyon. Pisces, sa loob-loob niya, nagkakaroon siya ng mga what if moments. What if kinausap ko siya ulit? What if ako naman ang lumapit? What if may chance pa kami? Ang 2 of Wands ay nagsasaad ng taong nagmamasid mula sa malayo. Tinitignan niya ang posibilidad ng muling paglapit, pero nagdadalawang isip dahil natatakot sa rejection o baka hindi mo na siya tanggapin. Nasa crossroads siya ngayon, isang paa sa nakaraan at isang paa sa hinarap. Ang puso niya ay malinaw pa rin. May feelings pa rin siya sa iyo, pero ang isip niya ay puno ng takot, duda at pride. Kung matagal ka nang walang balita sa kanya, huwag kang magtaka kung bigla siyang magparamdam. Dahil ang 2 of Wands ay card din ng communication planning. Maaring pinaplano na niyang magsimula ng conversation, ngunit inaantay lang niya ng tamang timing o sign mula sa universe. Deep inside Pisces, hindi pa tapos sa kanya ang kwento ninyo. Hindi niya alam kung paano sisimulan muli. Now, ang intention ng person mo, lumabas 9 of Pentacles. Taong ito is kahit may pagmamahal pa rin ay gustong unahin muna ang kanyang sarili. Ang 9 of Pentacles ay energy ng independence, self-worth at personal growth. Kaya kahit namimiss ka niya, mas pinipili muna niyang ayusin ang sarili niya bago siya bumalik sa iyo. Maaring natutunan niyang kailangan muna niyang tumayo sa sarili niyang paa dahil dati baka naging dependent siya sa iyo emotionally o financially. Ngayon, gusto niyang ipakita na kaya niyang maging stable, successful at deserving ng iyong pagmamahal. Pero Pisces, tandaan mo rin sa likod ng kanyang independence, naroon pa rin ang paghanga. Nakikita kanya bilang the one that got away. Isang taong graceful, strong at hindi madaling palitan. Kung dati ikaw lang ang laging nagre-reach out, ngayon gusto niyang ikaw naman ang makapansin ng nagbago na siya, na marunong na siyang magpahalaga. Ito ang card ng preparation bago ang reunion. Hindi pa siya tuluyang bumibigay pero pinaghahandaan niya kung paano siya muling lalapit. Ngayon, ang action na gagawin, you have the 9 of Swords. So, ito na kwento na puno ng emosyon. Ang 9 of Swords ay card ng guilt, anxiety at pagsisisi. So Pisces, sa kabila ng tahimik niyang panlabas, madalas niya pa rin iniisip ang mga nagawa
niyang mali sa iyo. Hindi siya mapakali tuwing gabi at minsan ay nagigising siyang ikaw ang nasa isipan niya. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga desisyon, ang mga salitang binitawan niyang nakakasakit sa iyo, ang mga panahong pinili niyang umiwas. Ngayon, bumabalik lahat sa kanya bilang kabayaran ng kanyang sariling konsensya. Kahit gusto niyang gumawa ng hakbang, may takot pa rin siyang baka hindi mo na siya tanggapin. Pero alam mo, Pisces, ang ganitong card ay madalas nagiging prelude sa transformation. Kapag napagod na siya sa pag-iwas at pagsisisi, doon siya magkakaroon ng lakas ng loob na kumilos. So maaari kang makakuha ng mensahe, apology o sign mula sa kanya sa mga darating na linggo or buwan dahil hindi na niya kayang itago ang nararamdaman niyang guilt at longing. Ayan, punta tayo sa next card. Ikaw, sa mata ng person mo, you have the Hermit. So, Pisces, sa mata ng person mo, ikaw ay isang misteryosong hindi pa rin niya kayang kalimutan. Nakikita ka niya bilang isang taong tahimik pero malalim. Parang dagat na hindi niya mabasa. May mga sandali na gusto kanyang lapitan pero natatakot siya sa lalim ng koneksyon ninyong dalawa dahil alam niyang sa'yo hindi siya pwedeng magpanggap. Ang The Hermit ay simbolo ng introspection, kaya nakikita kanya bilang spiritual light sa buhay niya. Parang ikaw yung naging gabay sa kanya para magbago o maintindihan ang tunay niyang halaga ang tunay na halaga ng pag-ibig. Ngunit sa ngayon, nakikita rin niyang parang naglalakad ka na nasa sa sarili mong landas. Mas tahimik, mas kalmado at mas nakapokus sa sarili mong kapayapaan. May halong guilt at paghanga sa paningin niya. Guilt dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit ka napagod. Paghanga dahil kahit nasaktan ka, pinili mong maghilom ng may dignidad. Pisces, sa tuwing maalala ka niya o naaalala ka niya, nakikita ka niya bilang the one that got away. Hindi lang basta dahil basta dating karelasyon, kundi isang soul mirror, isang taong nagturo sa kanya ng leksyon sa pagmamahal, pagtitiis at pagpapakumbaba. Now, third party, kung meron, lumabas ang Page of Swords. Ang Page of Swords ay card ng observation, curiosity at spying energy. So Pisces, kung may third party energy, ito ay hindi laging romantiko. Maaring may taong nagmamasid, nakikialam o nagmamanipula sa paligid ninyo. Maaring ito ay isang ex, isang kaibigan na may sariling opinyon o isang pamilya na may matinding impluwensya sa kanya. Pero higit sa lahat, ang Page of Swords ay nagpapahiwatig din ng taong tahimik pero laging nakabantay sa iyo. Posible na ang person mo mismo ay laging nag-check ng social media mo, tinitignan kung may bago kang post o kung may iba ka nang nakakausap. Kung may third party sa romantikong aspeto, ito ay hindi ganap o malalim. Parang pansamantalang distraction lamang. Hindi yun ang kayang tapatan ang koneksyon ninyo. The energy feels like someone trying to replace you but failing miserably. Ayan, so Pisces, may pagka-protective din ng energy mo dito. Parang ipinagdarasal mo na lang na kung sino man ang nakikialam sa inyo, maalis sa landas mo nang walang gulo. So, at yun ay totoo dahil sa tuwing may third party influence, nagre-react agad ang universe para ipagtanggol ka. Ayan, punta tayo sa blockages or hadlang. Ang lumabas ay Seven of Pentacles. So, ang Seven of Pentacles ay card ng paghihintay, pasensya at divine timing. Pisces, ito ang hadlang sa inyong koneksyon. Pareho kayo ay naghihintayan kung sino ang unang lalapit, kung sino ang unang magsasabi ng totoo. Maaring ikaw ay pagod na, pero hindi pa rin tuluyang sumusuko. Siya naman ay nagmamasid, sinusukat kung kailan tamang oras para kumilos. Ngunit ang oras ay parang huminto sa pagitan ninyo. May unfinished business, may mga salitang hindi nasabi. Ito rin ay card ng overthinking. Pareho kayong nagre-reflect kung sulit pa ba ang koneksyon o dapat na bang bitawan. Ang problemang ito ay hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa timing. Pisces, tandaan, ang pagmamahal na totoo, hindi minamadali. Pero kailangan ding kilalanin na ang sobrang paghihintay ay maaaring mauwi sa pagkawala ng pagkakataon. Kaya payo ng mga baraha,
Kapag naramdaman mong ready ka nang magpatawad o magsimula ulit, huwag mong pigilan ang sarili mong magpakita ng kabutihan. Dahil minsan yun lang ang spark na kailangan para muling bumalik ang apoy. Okay, payong spiritual o mensahe ng tarot card ang lumabas, King of Wands. So Pisces, malakas ang mensahe ng tarot para sa iyo. Tumindig ka sa sarili mong lakas at alamin kung ano ang tunay mong gusto. Ang King of Wands ay card ng leadership, passion at confidence. Ito ang paalala ng universe na panahon na para ikaw naman ang manguna sa pag-ibig mo. Hindi para makipaghabulan, kundi para magdesisyon ng may kapangyarihan at kaliwanagan. Kung dati ay ikaw ang laging nag-a-adjust, nag-aantay at nagbibigay, ngayon ay tinatawag ka ng mga spirit guides mo para umangat sa frequency ng self-respect at self-worth. Ang King of Wands din ay simbolo ng soul mission. Maaaring ang koneksyon na ito ay hindi lang simpleng relasyon, kundi isang spiritual awakening connection. Isa itong koneksyon na nagturo sa iyo kung paano maging mas matatag, mas determinado at mas tiwala sa sarili mong kakayahan magmahal. Payo ng tarot, kung babalik siya, siguraduhin mong kilala mo na ang halaga mo. Huwag mong hayaang maulit ang parehong cycle. Kung di man siya bumalik, ito ay dahil tinatanggal ng universe ang mga bagay na hindi tugma sa iyong divine vibration. Pisces, ikaw ngayon ay tinutulungan ng iyong mga gabay para makamit ang tunay na kapayapaan. Hindi lang sa relasyon, kundi sa sarili mo. Okay, potential outcome, lumabas, 7 of Cups. Ang 7 of Cups, Pisces, ay card ng mga posibilidad, pagpili at ilusyon. So Pisces, sa hinaharap ng koneksyon ninyong ito, maraming direksyon ang maaaring mangyari. Isa dito ay ang pagbabalik ng taong ito, dala ang pagnanais na magsimula ulit. Ngunit kailangan mo munang suriin kung totoo na ba ang pagbabago o baka panandali ang emosyon lang. Okay, maaring sabay-sabay kang magkaroon ng maraming options, isang taong bago, ang ex mo, o marahil isang unexpected person na magdadala ng kalinawan sa puso mo. Ngunit paalala ng 7 of Cups, huwag kang mabighani sa ilusyon. Hindi lahat na nagbabalik ay para sa ikabubuti mo. Piliin mo kung alin ang tunay na magdadala ng kapayapaan, hindi lang kilig o nostalgia. Kung pipiliin mong muling buksan ang koneksyon na ito, may chance para sa healing at reconciliation. Pero kailangan ng malinaw na hangarin, commitment at spiritual alignment. Sa kabilang banda, kung pipiliin mong mag-move on, ang universe ay may nakahandang bagong daan para sa iyo. Mas magaan, mas kalmado at mas tapat. Ang tunay na aral dito ay clarity over fantasy. Ayan, so Pisces, ang love reading mo ay parang malalim na karagatan. Puno ng emosyon, mga alaala at hindi natapos na kwento. Ang mga barahang lumabas ay nagkwento ng isang koneksyon na minsang nawala sa landas pero hindi tuluyang naputol ang tali ng kaluluwa. Sa unang bahagi ng reading, nakikita natin ang pag-ikot ng emosyon sa pagitan ninyo. May bagong oportunidad para sa bagong simula with the Ace of Pentacles. May taong gustong magpanggap na okay pero ikaw pa rin ang gusto niyang bakuha with the Six of Wands. May pag-aanilangan at pangungulila habang pinaplano kung babalik pa ba siya with the Two of Wands. And then may intensyong patunayan muna ang sarili bago lumapit with the Nine of Pentacles. Ngunit gabi-gabi, ikaw pa rin ang laman ng isip niya, dala ng guilt at hindi pa natatapos na emosyon with the Nine of Swords. Now, sa ikalawang bahagi naman, mas lumalim ang kwento, no? Nakikita kanyang liwanag sa gitna ng dilim with the Hermit, and then tahimik ka man, sinusubaybayan ka pa rin niya with the Page of Swords, and then pareho kayong pagod sa paghihintay pero pareho ding hindi sumusuko with the Seven of Pentacles. Now, tinatawagan ka ng universe na tumayo sa sarili mong lakas at magdesisyon ng may dignidad with the King of Wands. And then sa huli, Pisces, ikaw ang may kapangyarihang pumili sa daan ng kalinawan o ilusyon with the Seven of Cups. So Pisces, ang koneksyon na ito ay hindi ordinaryo. Isa itong soul contract na nagturo sa iyo ng halaga ng paghilom, pagtitimpi at pagtitiwala sa divine timing. Maaaring ang taong ito ay babalik, dala ang pagsisisi at
pagnanais na magkaayos. Pero ang tanong, handa ka pa bang buksan ang puso mo muli? Dahil sa pagkakataong ito, hindi na sapat ang pagmamahal lamang. Kailangan na rin ng maturity, balance at kapayapaan sa loob mo. Kung pipiliin mong mag-move on, alam ng universe na handa ka na sa bagong chapter. Mas tapat, mas payapa at mas align sa iyong spiritual journey. Kung pipiliin mo naman siyang tanggapin muli, siguraduhin pareho kayong handang maghilom, hindi lang magbalik. Alright, so Pisces, tandaan ng taong nakalan para sa'yo, hindi ka naman mawawala. Kahit gaano katagal ang pagitan ng mga delay ay hindi rejection, kundi protection para maibalik ka muna sa sarili mong liwanag. Kaya pagpatuloy mo ang pagmamahal, pero sa pagkakataong ito, unahin mong mahalin ang sarili mo. Dahil kapag puno ka ng pag-ibig, kusang lalapit sa iyo ang taong tunay na para sa iyo. Kung naka-resonate ka Pisces sa reading na ito, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-comment sa baba at i-claim o i-receive itong energy, pwede rin. At mag-subscribe sa Bono Magos PH YouTube channel para sa mas marami pang love readings, updated ka sa mga ibang tarot guidance at mensahe mula sa universe. Now Pisces, huwag munang umalis kasi may announcement. Sa mga gusto pong magpabook ng private tarot reading, ayan, hanapin nyo lang po ang Facebook page ko. Okay, makikita nyo dito sa my screen. Facebook page, Bonum Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Okay, 1,000 pesos po, and it doesn't matter kung nasa ibang bansa kayo kasi ito ay online based lamang. So, ang kailangan ko lang ay mag-submit lang po kayo ng 10 katanungan, mga 10 ipapahula nyo sa akin, at makaka-receive lang kayo ng isang short video clip para sa mga barahang lalabas. Wala pong Zoom calling, video calling, voice chat, or anything. Pero makaka-receive kayo, of course, ng result. Yung result is isang short video clip para sa mga barahang lumabas para transparent tayo, no? Para hindi nyo isipin na, baka gawa-gawa lang yan. Etos lang. So, malalaman nyo kasi makikita dun sa video ko ano yung mga barahang lumabas. And then, makaka-receive kayo ng another written format na message. Long message. Okay? Mahaba. Doon yung makikita yung mga sagot. Sagot kung bakit yun ang sagot sa mga pinapahula nyo from 1 to 10. May kasamang guidance, may kasamang payo, at anything more na kailangan yung malaman. Based yun sa mga ipapahula nyo ha. Okay, 1 to 10 lang. Okay, so, yan. Kung gusto nyo magpabook, again, magpunta lang kayo sa Facebook. Hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonum Magos PH, na may blue check verified ni Meta. So, ang lead time po is within 3 days up to 5 days. Depende po kung ilan ang nakaschedule sa araw na yan. So, payment first policy po tayo. Para makapag-book kayo ng schedule, magbayad muna kayo ng 1,000 pesos. So, for more inquiries, more information, i-message nyo ako sa Facebook page po na Magos PH. Now, sa mga interested naman po sa aura reading, 1,000 pesos din po. Magkaiba po yon sa tarot reading. Sa aura reading naman po, if hindi lang aura ang malalaman mo doon. Hindi lang kung anong kulay ng aura mo at anong ibig sabihin ng kulay na yon at ilan. Posible kasi sa aura reading, baka hindi lang iisa, baka 2 o 3 ang aura mo. So, explain doon. Hindi lang yun ang lalabas sa aura. Sa aura reading din po, malalaman natin kung ano yung mga balakid mo if ever meron. If ever meron kang balakid, ano yung mga yun? Okay? Baka yun ang mga dahilan. Yun talaga ang dahilan. Lalo na kung nagtataka ka kung bakit hindi ka umuusad, hindi ka sinuswerte, feeling mo lagi kang minamalas. Okay, makikita po sa aura reading kung ano yung mga balakid. Plus, dahil nakita na natin kung ano yung mga balakid mo, bibigyan pa kita sa aura reading ng mga crystal recommended crystals na pwede nyong bilhin sa akin or pwede rin sa iba o baka meron na kayo. Crystals na pwede nyong bilhin as bracelet, necklace, or tower points, or kahit geode man lang, o kahit simpleng bato na pwede nyong hawak-hawakan. Any kind of stones. Okay? So, malalaman doon. May 3, may 4. Depende kung anong ilan ang kailangan mo. Lalabas sa aura reading. Plus, aside from that, bibigyan pa kita ng ritual na dapat mong gawin or dapat mong ipagawa para matanggal yung balakid.
na na-mention doon sa aura reading mo. So, di ba, sulit-sulit, sulit na sulit. So, 1,000 pesos, baka yan na ang kasagutan sa mga lagi niyong tanong na bakit hindi ako muusad, bakit hindi ako successful, bakit minamalas ako sa love. Sa love life, pwede niyo i-apply sa love life, sa career, sa trabaho, negosyo, ayan, lahat na. At yung kulam naman, very rare po lalabas sa aura reading. Case-to-case basis. Depende po yan kung gaano katindi. Malalaman din doon kung may nag-i-evil eye sa'yo. So, sa gustong magpabook, again, same po sa ruling sa tarot reading. Magpabook kayo, magbayad po kayo para sa schedule or magpabook. Within 3 to 5 days din po ang lead time or matatanggap nyo ang result. Okay? Kung private tarot and aura reading ang ibubok din nyo, depende po sa schedule. Pwedeng isabay lahat. Pwedeng magsabay ang result o pwedeng mauna yung isa and then susunod. Depende talaga sa schedule ko po kung ilan ang nakabook. Okay? Now, sa Akashic Records naman po, magkaiba ang price. Meron kasi kayong pagpipilian doon. Kaya mag-inquire kayo sa Facebook page. Now, sa Akashic Records naman, sa Akashic Records, hindi lang past lives ang malalaman mo doon. Kung anong naging past lives mo. Kung ilan ang naging past lives mo. Ilang past lives ang pinagdaanan mo. Bago ka dumating dito ngayon sa current life mo ngayon sa taong ito. And then, especially if you are a black sheep of the family, feeling mo lang if ever feeling parang or may nagsabi na sa'yo, o narinig mo na, may nagsabi sa'yo na black sheep ka ng family. Sa Akashic Record, malalaman din doon. May connection doon. Kasi ang mga black sheep of the family kasi, iba yung kapalaran nila sa mga kapatid nila. Sila yung parang outsider sa family. Sila yung hindi naiintindihan ng community or sila yung walang nakakaintindi sa kanila. Malalaman sa Akashic Record, maybe you're special soul ka And then sa Akashic Records, if interesado kayong malaman kung may mga spiritual gifts kayo, like kagaya ko, pagtataro, healer, shaman, o baka kagaya ka ni Madam Alec Baldwin na nagpipredict through visions, no, sa mga nakikita niya. Malay mo, kung curious kayo at meron kanyan, malalaman sa Akashic Records. Plus, pwede nating i-activate. Pwede nating ma-activate. Okay, sa Akashic Records. For more inquiries, kasi titignan doon kung anong tier ang pipiliin nyo. Kasi iba-iba ang bayad sa Akashic Records. So again, for more inquiries, for more information, mag-message lang kayo. Mag-inquire kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Now, sa mga gusto naman pong magpa-ritual. Sa ritual po, kung ano yung gusto nyong iparitual, libre na kapag bibili kayo ng item. Okay? Now, sa ritual naman, kung wala kayong alam na ritual, like for example, hindi nyo alam, kasi may mga ritual kasi na very popular na around sa atin, like ancestral healing, generational curse, cord cutting, mga ganyan, mga ritual, or full moon ritual, abundance ritual. Kung alam nyo na yan, pwede nyo iparitual sa akin. Kung hindi nyo alam kung anong ipaparitual nyo, let me know your story, let me know your problem, magkwento ka ng sitwasyon mo para ma-assist po kita ng mabuti at malaman ko kung anong karapat-dapat na ritual ang para sa iyo, na para gawin para sa sitwasyon mo. Now, for every item, may libreng ritual. So, pag tatlo ang item na bibili nyo, automatic, you can avail 3 rituals of your choice. Okay? What else? Plus may distance Reiki pa. So, distance Reiki naman kalusugan lang. Okay. Now, sa mga gustong bibili, sad to say, mga taga-ibang bansa, wala po akong direct international shipping sa ngayon. Pero ang maisasuggest ko kung talagang gusto nyong maka-avail ng libreng ritual at then gusto nyo ring bumili ng item, libre na kasi ang ritual, sulit na yon. So, ang maisasuggest ko is ipadala natin muna dito sa kamag-anak ninyo. Dito natin ipaship kasi dito sa Pilipinas, nationwide ang shipping ko. So, kung may kamag-anak kayo dito, kapamilya, trusted friend, pwedeng sa kanila natin ipaship. And then, kayo na mag-usap kung paano nyo makuha yon. Papadala nyo ba niyan? O uwi ba kayo? Or something like that. Kayo na mag-usap. Kayo na mag-deal. Okay?
So, kausapin nyo ako sa Facebook page po na Magos. Now, sa mga curious naman po sa testimonials, feedbacks, ayan, sa mga pinaparitual na mga clients ko, hanapin nyo lang sa Facebook page ko. Mag-scroll down lang po kayo doon or hanapin nyo ang album sa Facebook page ko, yung customers testimonials, mga customers feedback album. Makikita nyo doon, madami na doon. Okay, so ayan po. Now, sa mga gustong bumili ng mga product ko para makabil ng libreng ritual, wag muna kayong alis kay dito kasi may ipapakita po ako, kaya napaka-importante muna kayong alis, magbabalik po ako. And again, wag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice, pag nakabili kayo ng item. Automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. And again, huwag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice, pag nakabili kayo ng item. Automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Alright, so sa mga naghahanap po ng mga power bangle rings, ayan, meron akong collection. I have carnelian for career and motivation. So, kung hinahanap mo ang bato na magbibigay ng apoy sa loob mo para magtagumpay sa career at personal goals, si carnelian ang perfect na kapartner mo. So, isa itong stone of courage at motivation na parang personal coach na laging nag-uudyok sa iyo na kumilos. Kung ikaw ay madaling mawalan ng gana, tinatamad o nahihirapang magsimula ng bagong proyekto, si carnelian naman ay tutulong magbigay ng spark of energy para bumangon muli. Napakaganda nito sa mga taong nagtatrabaho sa creative fields, mga writers, artists, performers, content creators dahil binubuksan nito ang imahinasyon at creativity. Pinapalakas din nito ang self-confidence kung may presentation ka, interview o kailangang ipakita ang leadership skills mo sa trabaho, tutulungan ka nitong mag-shine. Sa career at negosyo, si carnelian ang magbibigay ng focus, determinasyon at winning spirit para maabot ang pangarap mo. Para itong apoy na hindi namamatay, laging nagbibigay ng init, inspirasyon at lakas ng loob para magpatuloy. Now, meron naman tayong green agate. Ayan. Kung makikita nyo sa kulay, parang blue, right? Pero in person, in actual, green po yan. Okay, resulta lang yan sa photo. Okay, so green agate for money and opportunity. Kung nais mo naman ay abundance at financial stability, dito ka kay green agate. Okay, ito ang tinatawag na stone of prosperity at growth dahil parang halaman na itinanim mo. Unti-unti pero sigurado ang pagbubunga. So, dinadala nito ang energy ng swerte at bagong oportunidad sa negosyo, trabaho, at kahit anong investments. Kaya tumutulong ito para magkaroon ka ng wise decision-making sa pera. Kaya, mas nagiging maingat at matalino ka sa paghawak ng mga finances mo. Pinapakalma rin ito ang isipan mo para mas makapag-isip ka ng strategic plans at makapagdesisyon ng walang itakot o overthinking. Para sa mga negosyante, makakatulong itong maka-attract ng mas maraming customers at deals habang pinapanatili ang stability ng kinikita. So, si green agate ay parang financial guardian mo. Nagbibigay ng steady growth at proteksyon para sa long-term na kasaganaan. Napunta naman tayo kay black agate. Black agate for health and protection.
So kung hanap mo naman ay shield laban sa mga negativity at masamang energy, si Black Agate ang kakampi mo. Isa itong napaka-powerful na bato ng grounding at protection. Protection sa kahit na anong klase ng sakuna or danger. Kaya hindi ka madaling maapektuhan ng inggit, chismis, malas o kahit psychic attacks. Okay? Tumutulong din itong protektahan ka sa mga anong klase ng disgrasya. Okay, iwas sa anong klaseng sakuna. Pag madalas kang nagbiyahe, iwas disgrasya, iwas sakuna sa daan, sa road. Okay? So para itong energetic shield na laging nakapalibot sa iyo, nagbabantay at sumasalo ng negative vibes para hindi ka tamaan. Pinapalakas nito ang immune system at immune system mo at tumutulong sa katawan mo para makarecover mula sa stress at pagod. Kung ikaw ay madaling madrain emotionally at physically, si Black Agate ay magbibigay ng balanse at stability sa iyo. Maganda rin ito para sa meditation dahil nire-release nito ang mga blockages sa katawan at aura para makabalik ang healthy energy flow mo. So isipin mo ito na parang protective armor, no? Pinapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang isipan at ligtas ang kaluluwa mo mula sa masasamang impluwensya. Napunta tayo sa Golden Agate. Last but not the least, si Golden Agate for joy and success. So kung nais mo ng positivity at tagumpay sa buhay, si Golden Agate ang magdadala ng araw sa puso mo. So isa itong stone of happiness and success na nagpapalabas ng warm at joyful energy. Tinutulungan ka nitong makita ang magagandang bagay kahit nasa gitna ka ng problema. Kaya laging may hope at optimism. Pinapalakas nito ang self-worth at naglalabas ng natural charm. Okay? Kaya mas nagiging attractive ang iyong aura sa tao at sa mga opportunities. So dinadala nito ang energy ng victory at accomplishment. Kaya napakaganda para sa mga taong may goals sa business, career at relationships. Kapag suot mo ito, parang lagi kang may inner sunshine na nakakapagbigay ng motivation at good vibes hindi lang sa iyo kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Si Golden Agate ay parang liwanag ng araw na bibigay ng kasayahan, good luck at tagumpay saan ka man dalhin ng tadhana. So again, Carnelian for career, booster at motivation spark. Si Green Agate naman for money magnet at opportunity opener. Si Black Agate for health stabilizer at protection shield. Si Golden Agate for joy bringer at success attractor. So lahat ng apat na ito ay hindi lang palamuti, no? Kundi power rings na makatulong i-transform ang bawat aspeto ng iyong buhay. Limited stocks only. Ayan. Kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala ang screenshot doon sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung my blue check, verified ni Meta, at sabihin nyo sa akin kung alin dyan ang kukunin mo at ilang piraso. Okay, kasama nito kapag bumili kayo, lahat ng items ay dadaan sa 38 steps of blessing ritual. Ang inclusions na kasama dito, kapag bumili ka ng kahit isa lang ring, meron kang isang free ritual of your choice sa kahit anong aspeto. Isa lang, okay? Like for example, isang item ang binili mo, isang ring, so isang ritual. Mamili ka na lang kung sa love pa yan, sa money, sa career, kahit saan man, ano mang gusto mong iparitual. May kasama ring free distance Reiki healing. Kung sino ang may sakit, may karamdaman, pwede nyo pong ipa-distance Reiki healing sa akin. Pero alam mo, disclaimer lang po ha, kung meron ka ng matitinding sakit na nararamdaman ninyo, magpakonsulta agad sa doktor. Okay? Lalo na kung talagang umiiyak na kayo sa sakit, talagang hindi nyo na makayanan, kailangan na po ng doktor. Okay? Ayan. Now, another is surprise freebie. Lahat ng bibili niyo makaka-receive kayo ng surprise freebie. So, ayan. Shops policy, no COD, wala pong cash on delivery dahil dadaan po sa mga ritual ang mga items niyo plus gagawin ang inyong ipinapa-request na ritual bago i-ship ang item niyo. Kailangan yung bayaran agad. Payment first policy po tayo. And then no refund, no exchange policy po tayo. No return, no exchange, no refund. So, sa mga gusto pong mag-order, ayan, take a screenshot
at ipadala yung screenshot sa akin sa Bonamagos PH Facebook page. Hanapin nyo po yung may blue check verified na po ni Meta. Maraming salamat. Ayan, meron pa Black pong susunod tourmaline nito. bracelet with Lotus Cinnabar charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng proteksyon sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong proteksyon laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang Lotus Cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit, at bad vibes, para itong energetic shield na sumisip-sip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang Lotus Cinnabar charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress, o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bonamagos PH, na may blue check verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na korva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So this is 9,999. Yes. So far, isa sa mga expensive, high-end jewelry ko dito, no? So, ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so, hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So, ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So, again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace, or yung ibang necklace na available, no, na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So, non-tarnish, non-fade. So, mga spiritual na benefits, green IC jadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones. Tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, harmony at inner peace. Ang Laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong proteksyon at manifestation power. So, perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So, ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions pwede nyong ipahula, at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bonamagos PH, na may blue check verified na po ni Meta.